Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at pag-ibig? Isang kwentong magpapatunay na minsan ang pinakamatamis na ngiti ang nagtatago ng pinakamaitim na balak. Sabi nila, ang pag-ibig ay bulag, pero paano kung ang pagiging bulag ang siyang magiging dahilan ng iyong pagbagsak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Isagani Diwa at ang pagsubok na maglalantad sa isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Mahigpit ang yakap ni Mahalina Roses kay Isagani Diwa. Ang mukha nito'y nakasubsob sa kanyang dibdib. Bahagyang nanginginig ang mga balikat nito, sapat lamang para maramdaman ni Gani ang bawat hikbi na pinipigilan nito. Ang mamahaling pabango nito ay tila lalong kumakapit sa kanyang damit, isang alaala na iiwan nito hanggang sa kanyang pag-alis. Mamimiss kita, Gani. Huwag mo sanang tagalan doon. Bulong ni Mahalina. Ang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. Pinilit ni Gani ng ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang buhok nito. Ang malambot na hibla ay dumadaloy sa kanyang mga daliri. Sa paningin ng lahat ng tao sa pribadong departure area ng paliparan, sila ang perpektong magkasintahan, isang mayamang negosyante at ang kanyang magandang nobya nagpapaalam sa isa't isa. Babalik ako kaagad, Maha, para sa atin din naman ito. Sagot niya, sinisikap na gawing normal at puno ng pagmamahal ang kanyang boses. Alagaan mong mabuti si Mama, okay? Tumango si Mahalina, humiwalay sa yakap at pinunasan ang mga pekeng luha sa kanyang mga pisngi. Oo naman, mahal. Ako ang bahala sa kanya. Mag-iingat ka. Isang huling halik ang ibinigay niya sa mga labi nito. Isang halik na dating nagpapatigil ng kanyang mundo, ngunit ngayon ay nag-iiwan na lamang ng lasang abo. Habang naglalakad siya palayo, patungo sa eroplano, ramdam niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanya. Ngunit sa likod ng isip niya, hindi ang mukha ni Mahalina ang kanyang nakikita, kundi ang mukha ng kanyang ina. Anak, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Ngunit hindi sumakay ng eroplano si Isagani Diwa. Pagkalipas ng 30 minuto, habang ang pekeng flight plan na ibinigay niya ay nagsasabing siya'y nasa himpapawid na patungong Singapore, ang kotse niya'y pabalik na sa Hacienda Diwa sa lungsod ng Maharlika. Pumasok siya sa isang tagong pinto sa likod ng malawak na hardin, isang pinto na tanging siya at ang pinagkakatiwalaan niyang katiwala na si Dalisay ang nakakaalam. Ang pinto ay bumukas patungo sa isang maliit na silid na walang bintana. Sa pagpindot niya ng isang switch, umilaw ang isang pader na puno ng mga monitor. 12 screen, bawat isa'y nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng Hacienda Diwa. Ang sala, ang kusina, ang pasilyo, ang hardin, at ang silid ng kanyang ina. Ito ang kanyang sikretong control room, ang simula ng kanyang pagsubok. Umupo siya sa isang silyang umiikot. Ang mga mata ay nakatutok sa main monitor na nagpapakita ng sala. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Mahalina. Ang postura nito ay agad na nagbago. Nawala ang malungkot at nangungulilang nobya. Ang pumalit ay isang babaeng pagod at iritado. Parang isang mabigat na bagay na inihagis, hinubad nito ang kanyang stiletto heels at walang ingat na ibinato sa gilid. Umupo ito sa sofa, kinuha ang telepono at nagdial. Habang hinihintay na sagutin ang tawag, ang matamis na ekspresyon nito kanina ay napalitan ng pagkainip. Sa isa sa mga monitor, nakita ni Gani ang kanyang ina, si Liwayway, na nakaupo sa kanyang silya sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Payapa ang mukha nito, ngunit bakas ang pangungulila sa kanyang mga matang nakatanaw sa kawalan. Ang sakit na unti-unting kumakain sa kanyang alaala ay nagiiwan din ng bakas ng kalungkutan
na tanging isang anak lamang ang makakakita. At iyon ang nagtulak kay Gani na gawin ang lahat ng ito. Biglang nagsalita si Mahalina sa telepono. Agad na itinuon ni Gani ang kanyang atensyon sa monitor. "Hello?" "Nakaalis na siya," sabi ni Mahalina. Ang boses nito ay matigas at walang anumang bakas ng kalungkutan. Nawala ang lambing na ipinaririnig nito sa kanya. Ito ang boses ng isang estranghero. May sinabi ang tao sa kabilang linya. Nakita ni Gani kung paano umirap si Mahalina. "Oo na, alam ko. Huwag mo akong turuan ng gagawin ko, silang." Sagot nito ng may pagkainis. "Akala mo ba madali ito?" Halos masuka ako sa sobrang drama kanina sa airport. Nanigas si Gani sa kanyang upuan. Silang, ang pinsan ni Mahalina. Ang paraan ng pagsasalita nito ay hindi parang nakikipag-usap sa isang pinsan. May awtoridad, may utos, at ang mga salita ni Mahalina halos masuka sa sobrang drama. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang likod. Napahigpit ang hawak niya sa braso ng Silya. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Gusto niyang isipin na baka pagod lang si Mahalina, na baka may pinag-awayan lang sila ng pinsan nito. Ngunit ang bilis ng pagbabago ng ugali nito, ang kawalan ng kahit anong emosyon sa mukha nito ngayon, ay nagsasabi ng ibang kwento. Tumingin si Mahalina sa pasilyo na patungo sa silid ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay kumitid at isang malamig na kalkulasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Ibinaba nito ang kanyang boses, ngunit dahil sa mga sensitibong mikropono na ipinakabit ni Gani, dinig na dinig niya ang bawat salita. "Mamaya na tayo mag-usap ng maayos. Basta, sundin mo lang ang usapan. Huwag kang papalpak." Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang dudurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Gani. Nagsimula na ang plano, ang matanda ang unang hakbang. Pagkasabi niyon, ibinaba ni Mahalina ang telepono. Tumayo ito, inayos ang kanyang damit, at huminga ng malalim. Tumingin ito sa salamin sa pader, at sa isang kisap mata, bumalik ang matamis at maamong nangiti sa kanyang mga labi. Ang nangiting minahal ni Gani. Ang nangiting na ngayon ay mukha ng maskara ng isang demonyo. Hindi humihinga si Gani. Ang mga salitang yon, ang matanda ang unang hakbang, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Hindi ito isang simpleng pagsubok sa pag-ibig. Ito ay isang paglalantad sa isang maitim na balak na nakatutok sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa harap ng malamig na ilaw mula sa mga monitor, napagtanto ni Isagani Diwa na ang pagsubok na sinimulan niya ay hindi na lamang para malaman ang katotohanan. Ito na ngayon ay isang karera laban sa oras para iligtas ang kanyang ina mula sa babaeng malapit na niyang pakasalan. Nananatiling nakaupo si Isagani Diwa sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng kanyang pamamahay. Ang bawat monitor ay parang isang bintana sa isang kasinungalingan. Ang init ng galit na una niyang naramdaman ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Isang lamig ng determinasyon. Hindi na siya ang Gani na nagdududa. Ngayon, siya ay isang mangangaso, nag-aabang at nangangalap ng ebidensya. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, dumating ang isang mamahaling itim na kotse sa tarangkahan ng Hacienda Diwa. Mula roon ay bumaba si Silang, ang tinaguriang pinsan ni Mahalina. Nakasuot ito ng isang plansadong business suit, may dalang leather na briefcase at may ngiti sa labi na kasing perpekto at kasing peke ng kay Mahalina. Sa monitor, pinanood ni Gani ang pagsalubong ni Mahalina kay Silang sa may pinto. Nagyakapan sila. Isang yakap na sa paningin ni Gani ay masyadong mahigpit at matagal para sa magpinsan.
Nakita niya ang paraan ng paghaplos ni Silang sa likod ni Mahalina, ang paraan ng pagngisi nila sa isa't isa nang akala nila'y walang ibang nakatingin. Nagpunta sila sa hardin, sa isang gazebo na napapalibutan ng mga rosas na paborito ng kanyang ina. Umupo sila ng magkalapit. Ang kanilang mga boses ay mahina. Mga anino ng kanilang mga ulo ay halos magkadikit. Pinalakas ni Gani ang audio mula sa mikroponong nakatago sa isang lampara sa gazebo. "Kailangan nating bilisan," dinig niyang sabi ni Silang. "Habang nasa Singapore yung Gani mo, dapat matapos na ang lahat ng papeles. Nakausap ko na ang abogado, kailangan lang natin ng pirma niya para sa bagong prenuptial agreement." "Paano kung tumawag siya?" tanong ni Mahalina. Bakas ang pag-aalala. "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala doon. Sasabihin nating masyadong abala ang mama niya at kailangan ng emergency power of attorney. Madali lang yan," sagot ni Silang, puno ng kumpiyansa. Tumingin ito sa paligid. Tila sinisiguro na walang nakakarinig. Ang importante ngayon ay ang matanda. Anumang oras pwede niyang guluhin ang lahat. Napakuyom ang mga palad ni Gani. Ang matanda. Ganoon na lamang kung ituring nila ang kanyang ina. Isang bagay na kailangang alisin sa daan. Ilang sandali pa lumabas mula sa bahay si Manang Dalisay. May dalang isang bandehado ng kape at merienda. Si Manang Dal, na halos buong buhay niya ay kasama na nila, na mas kilala pa siya kaysa sa sarili niya. Ang mukha nito ay kalmado at propesyonal. Ngunit nakita ni Gani ang bahagyang pagtiim ng mga labi nito nang makita ang pagiging malapit nina, Mahalina at Silang. "Magandang umaga po, ma'am, sir," sabi ni Dalisay sa magalang na tono. "Ilagay mo na lang dyan, Manang," utos ni Mahalina. Hindi man lang ito tinatapunan ng tingin. Habang inilalapag ni Dalisay ang mga tasa, bahagyang kumilos ang kanyang siko. "Ay, pasensya na po," sabi niya nang aksidenteng matapon ang kaunting mainit na kape sa kamay ni Silang. "Ano ba?" sigaw ni Silang, biglang tumayo. Ang nangiti at pagiging maginoo nito ay biglang naglaho, napalitan ng isang pangit na anyo ng pagkainis. "Hindi ka ba nag-iingat, matanda ka?" "Paumanhin po, sir. Nadulas lang po," sagot ni Dalisay. Kumuha ng tissue at inabot dito. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagsisisi, ngunit alam ni Gani. Alam niya sa paraan ng paggalaw ng mga mata nito na sinadya niya iyon. Isang maliit na paraan para subukan ang pasensya ng bisita. Itinabig ni Silang ang kamay ni Dalisay. "Hayaan mo na. Lumayas ka na nga." Pinakalma siya ni Mahalina at pinaupo. Pagkaalis ni Manang Dalisay, narinig ni Gani ang bulong ni Mahalina. "Buwisit na matanda yan. Dapat yan ang unang sinisibak dito." Pagkatapos ng insidente, mas naging maingat na ang dalawa. Nang pumasok sila sa loob, nagsimula namang magreklamo si Mahalina tungkol kay Liwayway. "Alam mo ba, kanina ayaw na namang kumain. Napakaarte. Parang bata. Kung hindi ko lang kailangan ang tiwala ng anak niya, matagal ko nang pinabayaan yan," sabi niya habang tinitingnan ang isang mamahaling florera. Tumuon ang mata ni Gani sa briefcase na dala ni Silang na nakapatong na ngayon sa isang mesa. Gamit ang high-resolution na camera, nag-zoom in siya. Sa siwang ng hindi gaanong nakasarang lock, nasilip niya ang isang maliit na bahagi ng dokumento sa loob. Malinaw niyang nabasa ang mga nakalimbag na salita. Last Will and Testament. Di na kailangan panghulaan kung kaninong huling habilin niyon. Naramdaman ni Gani ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Hindi lamang ang prenuptial agreement ang kanilang pakay. Hanggang sa huling sentimo ng yaman ng kanyang ina ay gusto nilang kamkamin. Samantala, sa isa pang monitor, nakita niya si Manang Dalisay sa kusina. Pagkatapos niyang ilagay ang mga pinagkainan sa lababo, lumingon siya sa kaliwat kanan na parang may hinahanap. Nang masigurong walang tao, may kinuha siya mula sa ilalim ng isang cabinet. Isang luma at maliit na telepono. Pindot dito, pindot doon. Nakita ni Gani na binuksan nito ang voice recorder app.
Maingat itong lumabas ng kusina. Dala-dala ang isang basahan. Nagpunas ito ng alikabok sa isang mesa sa sala, malapit sa kinaroroonan ni na Mahalina at silang. Habang nagpupunas, pasimple niyang inilagay ang teleponong nagre-record sa ilalim ng isang makapal na table book, isang perpektong taguan. Pagkatapos, bumalik ito sa kusina na parang walang nangyari. Habang naghuhugas ng mga plato, narinig ni Gani ang mahinang bulong nito. Isang bulong na puno ng pagkasuklam at katapatan. Mga ahas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Gani. Ang una sa loob ng 24 na oras. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Mayroon siyang kaalyado. Nang gabing iyon, bago matulog, nakita ni Gani sa monitor si Mahalina na pumasok sa silid ng kanyang ina. Dahan-dahan itong lumapit sa bedside table kung saan nakalagay ang mga gamot ni Liwayway. Kinuha nito ang isang bote, ang pampakalma na nireseta ng doktor. Tinitigan ito ni Mahalina, inalog-alog. At sa mukha nito, sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, isang ngiti ang gumuhit, isang ngiti na hindi para sa kamera, hindi para kay Gani, kundi isang nangiti ng purong kasamaan at tagumpay. Dahan-dahan nitong ibinalik ang bote sa mesa, ngunit hindi bago niya ito isinilid muna sa kanyang bulsa. Paglabas nito ng silid, alam ni Gani na ang laro ay umabot na sa mas mapanganib na antas. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang tangkang pagpatay na nagaganap sa ilalim ng kanyang sariling bubong. At kailangan niya itong pigilan bago pa mahuli ang lahat. Lumipas ang 2 araw na para kay Isagani Diwa ay katumbas ng 2 taon sa impyerno. Mula sa kanyang control room, wala siyang magawa kundi panoorin ang unti-unting panghihina ng kanyang ina. Ang dating sigla sa mga mata ni Liwayway ay napalitan ng isang mapurol at laging inaantok na tingin. Madalas itong tulala at kung magsalita man ay pautal-utal na lamang. Nakikita ni Gani kung paano tinitimplahan ni Mahalina ang gatas ng kanyang ina tuwing gabi, kung paano nito idinaragdag ang ilang patak ng gamot na pampakalma, higit sa kung ano ang nasa reseta. Ginagawa niya ito nang may ngiti na para bang isa itong normal at mapagmahal na gawain. Ang bawat patak ay tila laso na dahan-dahang pumapatay, hindi lang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa kaluluwa ni Gani. Ang pinakamasakit na sandali ay nangyari noong umaga ng 3 araw. Habang nasa hapagkainan, sinubukan ni Liwayway na abutin ang isang baso ng tubig, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, nawalan ito ng lakas. Muntik na itong mahulog mula sa kanyang upuan kung hindi lang sa mabilis na pagkilos ni Manang Dalisay na nasalo ito. "Diyos ko, senyora!" Sigaw ni Dalisay, puno ng pag-aalala. Mula sa kanyang monitor, nanlaki ang mga mata ni Gani. Napatayo siya. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palabas at ilayo ang kanyang ina. Ngunit ang nakapako sa kanyang atensyon ay si Mahalina. Nakatayo lamang ito sa kabilang dulo ng mesa. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Hindi man lang ito kumilos para tumulong. Ang nakaguhit sa maganda nitong mukha ay hindi pag-aalala, kundi purong inis at pagkairita na para bang ang kanyang ina ay isang abala sa perpektong umaga nito. "Ano ba yan, Manang? Ingatan niyo kasi," sabi lamang ni Mahalina sa malamig na boses bago kalmadong humigop ng kape. Doon napuno si Gani. Hindi na niya kaya ang maging isang manonood lamang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinili ang isang setting na magpapalit ng kanyang caller ID sa isang international number at dinial ang numero ng kanilang family doctor. "Dr. Santos," sabi ni Gani, sinisikap na gawing kalmado at may awtoridad ang kanyang boses. Itinatago ang panginginig at galit. "Si Isagani Diwa ito. Tumatawag ako mula sa Singapore. Kamusta ang mama?"
Pagkatapos ng maikling pag-uusap, kung saan kinumpirma ng doktor na may mga ulat na nanghihina nga si Liwayway, ibinigay ni Gani ang kanyang utos. Doktor, hindi ako mapapanatag dito. Gusto kong kumuha ka ng pinakamahusay na private nurse na mahahanap mo. Kailangan niya ng isang taong magbabantay sa kanya 24/7. Walang excuses. Bayaran mo kahit magkano. Kinahapunan, isang van ang pumarada sa harap ng hasyenda. Bumaba mula rito ang isang babaeng payat. Nakasuot ng simpleng puting uniforme ng nurse at may dalang isang maliit na backpack. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Walang kolorete sa mukha, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata. Isang sinseridad at kabaitan na tila nagbibigay liwanag. Ito si Sinag Talavera. Sinalubong siya ni Mahalina sa pinto. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pagmamata. Ikaw na ba yung nurse? Tanong nito. Ang boses ay parang amo na kumakausap sa isang utusan. Opo, ma'am. Ako po si Sinag Talavera. Sagot ni Sinag sa isang magalang at mahinang boses. Sige, pumasok ka. Dalisay! Sigaw ni Mahalina. Ituro mo dito kung saan ang silid ng matanda. Walang anumang paggalang, walang pagpapakilala. Pagkatapos ay tinalikuran na niya si Sinag at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa telepono. Hindi na yon pinansin ni Gani. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Sinag. Pinanood niya itong pumasok sa silid ng kanyang ina. Ang unang ginawa nito ay hindi ang pag-aayos ng kanyang mga gamit, kundi ang paglapit sa kama ni Liwayway. Dahan-dahan itong umupo sa gilid ng kama. Kinuha nito ang medical chart at pagkatapos ay ang mga bote ng gamot sa bedside table. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito, binabasa ang etiketa. Nakita ni Gani ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang pansin kay Liwayway na nooy gising ngunit nakatulala lang. Magandang hapon po. Ginang Liwayway, sabi ni Sinag. Ang boses ay malambing at puno ng respeto. Ako po si Sinag, ang mag-aalaga sa inyo. Walang naging reaksyon si Liwayway, ngunit hindi sumuko si Sinag. Hinawakan niya ang kamay ng matanda nang may buong pag-iingat. Alam niyo po, napakaganda ng mga bulaklak sa inyong hardin. Paborito ko po ang mga rosas. Dahan-dahang lumingon si Liwayway kay Sinag. Nagpatuloy si Sinag. Naalala ko po tuloy ang nanay ko. Mahilig din po siyang magtanim ng mga bulaklak. Sa pagbanggit ng salitang nanay, isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Liwayway. At pagkatapos, isang bagay na hindi nakita ni Gani sa loob ng maraming araw, isang maliit, bahagyang nangiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang ina. Nakaramdam si Gani ng mainit na bagay na dumaloy sa kanyang dibdib. Pag-asa. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Bago umalis ng silid para kausapin si Manang Dalisay sa pasilyo, muling sinulyapan ni Sinag ang mga gamot. Hawak niya ang bote ng pampakalma. Lumapit siya kay Dalisay, sapat na malapit para marinig ng mikropono ni Gani. Manang, bulong ni Sinag, ang noo ay nakakunot pa rin sa pag-aalala. Parang mas mabilis maubos ang gamot na ito kaysa sa reseta. Para kay Isagani Diwa, ang mga monitor sa kanyang harapan ay naging isang entablado ng dalawang magkaibang dula. Sa isang screen, ang dula ng katotohanan. Sa kabila, ang dula ng kasinungalingan. At sa gitna ng lahat, ang kanyang puso ay pinupunit sa pagitan ng matinding galit at isang bagong tuklas na paghanga. Sa monitor na nakatutok sa silid ng kanyang ina, nakikita niya si Sinag. Sa mga oras na yon, hindi ito isang estranghero, kundi isang anghel na may walang kapantay na pasensya. Dahan-dahan itong sinusubuan ng lugaw si Liwayway, hinahaluan ng malambing na kwento ang bawat kutsara. Isa pa pong subo, Nay Liwayway, mahinahon niyang sabi, gamit ang isang katawagang nagpainit sa puso ni Gani. Para po lumakas kayo. Pag magaling na po kayo, mamasyal tayo sa hardin, ha?
Nang may matapong kaunting lugaw sa baba ni Liwayway, hindi ito nagpakita ng anumang inis. Kumuha ito ng malinis na bimpo at marahang pinunasan yon na parabang ang kanyang ina ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ang bawat kilos ni Sinag ay nagpapakita ng respeto at tunay na pagmamalasakit. Ngunit sa isang pindot lang sa keyboard, lumilipat ang paningin ni Gani sa sala at doon, nagaganap ang isang ibang klaseng pag-aalaga. Nakaupo si Mahalina sa isang mamahaling sofa. Ang kanyang telepono ay nakapatong sa isang stand at siya'y naka-livestream sa social media. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pagod at sakripisyo. "Hi everyone," sabi niya sa kanyang mga followers. Ang boses ay malumanay at halos maiyak-iyak. "Pasensya na kung di ako masyadong active lately. Medyo draining po kasi ang pag-aalaga sa future mother-in-law ko. But I'll do anything for her. Ganon talaga. Pagmahal mo ang isang tao, di ba? You love everything about them, including their family." Libo-libong likes at hearts ang dumadaloy sa screen ng telepono ni Mahalina. Ang mga komento ay puno ng papuri. Idol sa pagiging mabuting manugang. "Sana all kasing bait mo." Halos mabasag ni Gani ang hawak niyang tasa. Ang kapal ng mukha. Ang galing ng pag-arte. Kung alam lang ng mga taong ito na habang siya ay nagdadrama, ang kanyang ina ay sinusubuan ng ibang tao. Kung alam lang nila na ang babaeng hinahangaan nila ay isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Isang hapon, habang binabasa ni Sinag ng isang lumang libro ang kanyang ina, isang pambihirang sandali ang naganap. Biglang tumigil sa pagbasa si Sinag nang maramdaman niyang humigpit ang hawak ni Liwayway sa kanyang kamay. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakita ni Gani ang isang malinaw at matalas na kislap sa mga mata ng kanyang ina. Isang sandali ng kalinawan. "Hija!" Bulong ni Liwayway. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. "Po, Nay Liwayway?" Tumingin ang matanda sa may pinto, na para bang sinisigurong walang ibang nakikinig. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Sinag. Ang mga mata ay puno ng isang babala. "Mag-ingat ka sa ahas." Napakunot ang noo ni Sinag, halatang naguguluhan. "Po? Anong ahas po?" Ngunit ang sandali ay mabilis na naglaho. Ang kislap sa mga mata ni Liwayway ay nawala at bumalik ito sa dati nitong pagkatulala. Sa likod ng monitor na pahinga ng malalim si Gani. Kahit sa gitna ng karamdaman, ang espiritu ng kanyang ina ay lumalaban pa rin. Nakikita nito ang panganib at ang babala ay hindi lamang para kay Sinag. Para rin iyon sa kanya. Ang presensya ni Sinag ay malinaw na nagiging hadlang sa plano ng magkapatid. Isang gabi, nakita ni Gani na palihim na nagkita si Mahalina at Silang sa lumang bodega sa likod ng bahay. "Nanggigigil na ako sa nurse na yan." Narinig niyang sabi ni Mahalina, puno ng galit. "Laging nakabantay. Hindi ko magawa ang mga kailangan kong gawin. Paano ko maitataas ang dosis kung laging nakadikit sa matanda?" "Magtimpi ka, Maha," sagot ni Silang. "Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Baka mahalata tayo. Hayaan mo muna siya. Malapit na nating makuha ang pirma para sa prenup. Pagkatapos noon, madali na lang siyang paalisin." Habang pinapanood niya ang dalawang buwitre na nagpaplano, isang paggalaw sa kabilang monitor ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakita niya si Sinag na nakaupo sa hardin sa isang bangkong malayo sa mga ilaw ng bahay. Akala nito'y nag-iisa siya. Kinuha nito ang kanyang pitaka at may dinukot mula roon. Isang luma at kupas na litrato. Itinuon ni Gani ang kamera at nag-zoom in. Ito ay larawan ng isang mas matandang babae. Marahil ay ina ni Sinag na may masayang ngiti. Pinagmasdan ni Gani habang marahang hinahaplos ni Sinag ang larawan. At pagkatapos, sa katahimikan ng gabi, nakita niya ang pagpatak ng mga luha
sa mga pisngi nito. Hindi ito humihikbi. Tahimik lang itong umiiyak. Isang pag-iyak na naglalaman ng matinding pangungulila. Sa sandaling iyon, ang nakita ni Gani ay hindi lang isang mabuting nurse. Nakita niya ang isang babaeng may sariling pasanin, may sariling kalungkutan. Isang babaeng, sa kabila ng sariling sakit, ay pinipiling magbigay ng kalinga sa iba. Isang di maipaliwanag na damdamin ang pumuno sa kanyang puso. Isang pagnanais na alisin ang mga luhang iyon, na yakapin ito at sabihing hindi ito nag-iisa. Kinabukasan, habang si Gani ay abala sa panunood, isang katok sa pinto ng control room ang gumulat sa kanya. Si Manang Dalisay lamang ang nakakaalam ng lugar na yon. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang muka ay seryoso. Wala siyang dalang kape o pagkain. Sa halip, sa kanyang kamay, hawak niya ang luma at maliit na telepono. Lumapit ito kay Gani, yumuko ng bahagya, at iniabot iyon sa kanya. "Senyorito," sabi ni Dalisay. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na tila bakal. "May kailangan po kayong marinig." Nakatitig si Isagani Diwa sa lumang telepono na nasa palad ni Manang Dalisay. Ito'y isang simpleng modelo, may mga gasgas na, ang uri ng teleponong matagal nang nalimutan sa pagdating ng mga smartphone. Ngunit sa sandaling iyon, ang maliit na bagay na yon ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng yaman niya. Ito ang kahon ni Pandora, at sa loob nito ay ang katotohanang maaring tuluyang sumira sa kanya. Kinuha niya ang telepono. Malamig ang bakal nito sa kanyang nanginginig na kamay. Walang salitang namutawi sa pagitan nila ni Dalisay. Isang tingin lamang sa mga mata ng matanda ay sapat na. Nakita niya roon ang katapatan, ang pag-aalala, at ang tahimik na suportang nagsasabing, "Nandito lang ako, senyorito." Iniabot sa kanya ni Dalisay ang isang pares ng earphones. Isinuot ito ni Gani. Biglang naging bingi ang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso, isang mabilis at mabigat na ritmo ng pangamba. Ipinindot niya ang play sa unang audio file na may petsang 2 araw na ang nakalipas. Isang mahinang kaluskos ang una niyang narinig. Pagkatapos, malinaw na malinaw ang boses ni Mahalina. Nakakainis talaga yang nurse na yan. Kung makabantay, akala mo pag-aari niya ang pasyente. Sumunod ang boses ni Silang, may halong pagtawa. "Relax ka lang, Maha. Ganyan talaga ang mga yan. Masyadong seryoso sa trabaho. Ang isipin mo na lang, malapit na. Konting tiis na lang." Nanlamig ang buong katawan ni Gani. Huminto ang kanyang paghinga. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang tainga. Direkta sa kanyang kaluluwa. "Paano kung may mapansin siya?" tanong ni Mahalina. Kanina, tinitingnan niya yung bote ng pampakalma. Baka maghinala. "Hindi yan," sagot ni Silang. Ang boses ay puno ng kayabangan. At kahit pa maghinala siya, sinong maniniwala sa kanya? Isa lang siyang hamak na nurse, tayo ang pamilya. Ang kailangan mo lang gawin ay ituloy ang dahan-dahang pagtaas ng dosis para lagi siyang tulog, laging pagod, para hindi na siya makagulo sa plano. Pagtaas ng dosis. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa loob ng isip ni Gani. Ang lahat ng kanyang hinala, lahat ng kanyang kinatatakutan, ay nagkakaroon ng kumpirmasyon. Ang panghihina ng kanyang ina ay hindi dahil sa sakit. Ito ay sinadya. Ito ay isang dahan-dahang pagpatay. At pagkatapos ay narinig niya ang pangungusap na tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Ang boses ni Silang, malamig at puno ng kasakiman. "Konting tiis na lang, Maha. Kapag napirmahan na ang bagong prenup at wala na ang matanda, atin na ang lahat." Wala na ang matanda. Hindi na napigilan ni Gani ang sarili. Sa isang sigaw na walang tunog, hinubad niya ang earphones at sa sobrang galit, sinuntok niya ang pader sa kanyang tabi. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa maliit na silid.
Ang sakit sa kanyang mga buko ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanyang puso. Halimaw. Sila ay mga halimaw na nagtatago sa ilalim ng magagandang muka at matatamis na salita. At siya, sa kanyang pagkabulag, ay malapit ng magpakasal sa isa sa kanila. Hindi kumilos si Manang Dalisay. Hinayaan niya lang si Gani na ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos ng ilang sandali, nang si Gani ay nakasandal na sa pader, humihingal at nanginginig, dahan-dahan siyang lumapit at naglagay ng isang baso ng tubig sa mesa sa tabi niya. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Gani, ito ay isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang sarili. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa mga monitor. Sa isa sa mga screen, nakita niya si Sinag. Nakaupo ito sa tabi ng kama ng kanyang ina. Marahang sinusuri ang pulso nito. Ang kanyang muka ay puno ng konsentrasyon at tunay na pag-aalala. Isang imahe ng dalisay na kabutihan, isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot kay Gani. Sa kanyang pagiging abala, sa paghahanap ng katibayan laban kay Mahalina, sa kanyang pagdududa sa buong mundo, hindi niya napansin ang tahimik na pagdating ng tunay na kalinga. Muli niyang kinuha ang telepono. Hindi pa tapos. Kailangan niyang marinig ang lahat. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang kasamaang kinakaharap niya. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang susunod na audio file. Ang boses ulit ni Silang ang kanyang narinig. Mas seryoso sa pagkakataong ito. Siguraduhin mo lang na walang magiging palpak sa pagkakataong ito, Mahalina. Oo naman, sagot ni Mahalina. Hindi na ako papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, sinabi ni Silang ang mga salitang magbubukas ng isang bagong, mas madilim na kabanata sa kanyang imbestigasyon. Huwag nating hayaang matulad ito sa nangyari kay Don Alejandro. Ang pangalang Don Alejandro ay umaling-awngaw sa isipan ni Isagani Diwa na parang isang misteryosong kampana. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang pattern, isang laro na tila matagal nang nilalaro ni Mahalina at ng kanyang kapatid. Ang galit sa kanyang dibdib ay humupa, napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas mapanganib, isang yelong determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima at manunood. Simula ngayon, siya na ang magdidikta ng laro. Kinuha niya ang kanyang burner phone, isang teleponong hindi matutunton, at dinial ang numero ng kanyang personal na abogado, isang taong mas matapat pa sa sarili niyang anino. Attorney Salcedo, bungad ni Gani. Ang boses ay walang emosyon, parang bakal. Gani, nasa Singapore ka, di ba? May problema ba? Sagot ng abogado. Halatang nagulat. May ipapatrabaho ako sa'yo. Top secret. Walang dapat makaalam. Kahit ang staff mo sa opisina. Ikaw lang. Narinig niya ang pag-ayos ng upo ng abogado sa kabilang linya. Naiintindihan ko. Ano yon? I-background check mo si Mahalina Roses at ang koneksyon niya sa isang Don Alejandro. Walang ititira. Utos ni Gani. Gusto kong malaman ang lahat. History, pamilya, mga naging asawa o nobyo, financial records, lahat. At gusto kong malaman kung sino talaga yang Silang Roses na yan. Masusunod, Gani? Pero para saan ito? Huwag ka nang magtanong. Gawin mo lang. Malamig na tugon ni Gani bago ibaba ang telepono. Hindi na siya ang Gani na naghahanap ng pagmamahal. Siya na ngayon ang Gani na naghahanap ng hustisya. Habang hinihintay ang resulta ng investigasyon, ang kanyang atensyon ay madalas na napupunta sa monitor kung saan naroon si Sinag. Ang simpleng presensya nito ay nagiging isang kanlungan sa gitna ng dumi at kasinungalingan na bumabalot sa kanyang tahanan. Isang gabi, hindi na niya napigilan ang sarili. Dinial niya ang landline ng bahay, gamit ulit ang kanyang international number. Si Dalisay ang sumagot. Manang,
Pakitawag si Sinag. Gusto ko lang kumustahin ang mama, sabi niya, gamit ang isang dahilan na kalahating totoo. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinahong boses ni Sinag sa kabilang linya. Hello po, Sir Gani. Sinag, bati niya. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang sarili niyang boses na lumambot. Kamusta si Mama? Propesyonal na inulat ni Sinag ang kalagayan ni Liwayway. Mas madalas na itong gising, mas may ganang kumain. Habang nagsasalita si Sinag, ipinikit ni Gani ang kanyang mga mata. Ninanamnamang tunog ng boses nito. Isang boses na walang pagkukunwari. Salamat, Sinag. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, sabi ni Gani. Trabaho ko lang po, sir. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ikaw? Kamusta ka? Biglang tanong ni Gani. Isang tanong na hindi niya binalak. Hindi ka ba nahihirapan? Narinig niya ang bahagyang pagkabigla sa paghinga ni Sinag. Okay lang po ako, sir. Sanay po ako sa trabaho. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kamusta ka? Talaga? Pag-uulit niya, mas may diin. Narinig niya ang isang mahinang tawa. Isang tunog na parang musika sa kanyang pandinig. Okay lang po talaga, Sir Gani. Maraming salamat sa pag-aalala. Ang simpleng pag-uusap na yon ay nag-iwan ng isang nangiti sa labi ni Gani. Sa mga sumunod na araw, naging ritual na niya ang pagtawag kay Sinag tuwing gabi. Ang dahilan ay palaging ang kanyang ina. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay unti-unting napupunta sa mga personal na bagay. Ang pangarap ni Sinag na makapagpatayo ng maliit na klinika sa kanyang probinsya, ang hilig nito sa pagbabasa, ang kwento tungkol sa yumaong ina nito. Samantala, si Mahalina ay lalong nagiging mainipin. Sa isa sa mga monitor, napanood ni Gani ang pakikipag-usap nito sa telepono. Halatang si Attorney Salcedo ang kausap. Ano ba? Bakit ang tagal? Hindi ba pwedeng pirmahan na lang kaagad yung bagong prenup? Inis na, sabi ni Mahalina. Sabihin mo kay Gani, importante to. Kailangan niyang mag-iwan ng authorization. Alam ni Gani na sinasadyang bagalan ni Attorney Salcedo ang proseso, alinsunod sa kanyang lihim na utos. Ang pagkainip ni Mahalina ay nagpapakita lang kung gaano ito kasabik na makuha ang pera. Kinahapunan ng ikalimang araw, isang email notification ang lumitaw sa screen ng laptop ni Gani, galing kay Attorney Salcedo. Ang subject, confidential. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang email. Ito'y isang detalyadong report. Kumpleto sa mga dokumento at litrato. Binasa niya ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay tila isang dagok sa kanyang sikmura. Si Mahalina Roses ay hindi totoong pangalan. Ang tunay niyang pangalan ay Mahalia Reyes. Si Selang ay hindi niya pinsan, kundi kapatid sa ina. Ang pinakakilabot sa lahat ay ang impormasyon tungkol kay Don Alejandro Castillo, isang mayaman at matandang byudo. Don Alejandro, namatay 1 taon na ang nakalipas. Basa ni Gani sa report. Opisyal na sanhi ng kamatayan. Atake sa puso. Ang nag-iisang tagapagmana, ang kanyang batang asawa na si Mahalia Reyes na nakilala niya 6 na buwan bago siya namatay. Kasama sa email ang kopya ng death certificate at ang huling habilin. Naroon din ang isang wedding picture. Si Don Alejandro, isang lalaking nasa edad 70, at sa tabi niya, nakangiti ng matamis, ay si Mahalina. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang malakas na kalabog mula sa kusina ang kumuha ng kanyang atensyon. Mabilis niyang inilipat ang view ng kamera doon. Nakita niya si Sinag nakatayo malapit sa kalan, habang si Mahalina ay galit na nakatingin dito. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ni Mahalina. At pagkatapos, sa isang mabilis at malupit na kilos, itinabig ni Mahalina ang hawak nitong mangkok ng bagong lutong sopas. Ang mainit na sabaw ay tumilapon at ang lahat ng laman nito ay bumuhos sa kamay at braso ni Sinag.
Isang pigil na sigaw ng sakit ang kumawala kay Sinag. Napahawak ito sa kanyang nasusunog na balat. Ang muka ay napangiwi sa matinding hapdi. Sa loob ng control room, napatayo si Isagani. Ang yelo sa kanyang ugat ay biglang nag-apoy. Isang mabangis na sigaw ang namuo sa lalamunan ni Isagani Diwa. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Ang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood sa monitor ang paghihirap ni Sinag. Ang imahe ng pulang-pula at tila nagbabalat na balat sa braso ni Sinag ay parang tatak ng bakal na ipinapaso sa kanyang sariling isipan. Nakita niya ang takot at gulat sa mukha ni Manang Dalisay na mabilis na lumapit kay Sinag. Ngunit ang mas nakapagpuyos sa kanyang damdamin ay ang reaksyon ni Mahalina. Walang bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, isang malamig na kasiyahan ang gumuhit sa mga mata nito bago ito tumalikod na parang walang nangyari. "Magdahan-dahan ka kasi sa susunod," sabi lang nito. Bago umalis ng kusina, iniwan si Sinag na kinakagat ang labi para pigilan ang pag-iyak sa sakit. Ang pagnanais na lumabas, nasugurin si Mahalina at iparamdam dito ang sakit na idinulot niya, ay halos hindi na mapigilan ni Gani. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay mabigat at mabilis. "Hindi pa ito ang tamang oras," sabi niya sa sarili. "Huwag mong sirain ang plano. Huwag mong hayaang malaman niyang nandito ka." Sa monitor, nakita niyang inaalalayan ni Dalisay si Sinag papunta sa lababo. Binubuhusan ng malamig na tubig ang paso. Ang mukha ni Sinag ay namumutla, ngunit nananatili itong matatag. Hindi na nagdalawang isip si Gani. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng hasyenda. Sa ikalawang ring pa lang, sumagot si Dalisay. "Manang, anong nangyayari dyan? May narinig akong sigaw." Diretsong tanong ni Gani. Ginagawang aligaga ang boses. "Senyorito." Nagsimulang magpaliwanag si Dalisay, ngunit pinutol siya ni Gani. "Gusto kong makausap si Sinag. Ngayon na." May ilang segundong katahimikan. "Sige po, senyorito." Nakita ni Gani sa screen na iniabot ni Dalisay ang cordless phone kay Sinag. Nag-aalangan pa itong kunin. "Hello po, Sir Gani," sabi ni Sinag. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa sakit na pinipigilan. "Sinag, kamusta ka?" tanong ni Gani. Ang bawat salita ay may bigat ng pag-aalala na hindi niya magawang itago. "Narinig ko, nagkaroon daw ng aksidente." Opo sir, wala po ito. Aksidente lang po talaga. Ako po ang may kasalanan. Hindi po ako nag-iingat." Pagsisinungaling ni Sinag. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Gani sa kanyang dibdib. Kahit sa kalagayan nito, pinipili pa rin nitong protektahan ang kapayapaan sa loob ng bahay. Pinipili nitong akuin ang kasalanan ng iba. Gaano kadalisay ang puso ng babaeng ito. "Sigurado ka?" Giit ni Gani. Nais niyang marinig mula dito ang totoo. "Opo, sir. Huwag na po kayong mag-alala. Maglalagay na lang po ako ng gamot," sabi nito. Halatang gusto nang tapusin ang usapan. "Sige po, sir. Kailangan ko na pong bumalik sa mama niyo." Pagkababa ng telepono, napasandal si Gani sa kanyang silya na papikit ng mariin. Ang pagkukunwari ni Sinag ay mas masakit pa kaysa kung ito'y nagsumbong. Ipinapakita nito kung gaano kababa ang tingin nito sa sarili, na hindi nito ipaglalaban ang sarili laban sa pang-aapi ng isang taong tulad ni Mahalina. Muli niyang idinilat ang kanyang mga mata at tiningnan ang mga monitor. Sa sala, nakita niya si Mahalina. Masayang nakikipag-video call sa mga kaibigan nito. Tumatawa ng malakas na parang walang anumang masamang nangyari. Ang imahe ng kanyang halakhak ay isang lason sa paningin ni Gani. "Malapit na, Mahalina," bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng isang pangakong may kabayaran. Malapit na. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Gani.
Paulit-ulit niyang pinapanood ang replay ng insidente sa kusina. Sa tuwing nakikita niya ang pagngiwi sa mukha ni Sinag, parang may kung anong humihiwa sa kanyang puso. Sa wakas, nakita niya si Sinag na pumasok sa silid ni Liwayway para sa huling check-up bago ito matulog sa katabing kwarto. Pagkatapos niyang ayusin ang kumot ng matanda, umupo ito sa isang silya sa gilid. Marahil ay akala nito'y tulog na si Liwayway. Doon, sa katahimikan ng gabi, nakita ni Gani na tumulo muli ang mga luha ni Sinag. Hindi na dahil sa sakit ng paso, kundi dahil sa sakit ng kalooban. Nakita niya ang pagod, ang kalungkutan, at ang bigat ng mundo sa mga balikat nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, habang pinapanood niya si Sinag na umiiyak ng tahimik, natagpuan ni Gani ang sarili na hawak muli ang telepono. Nagdial siya, ngunit hindi niya pinindot ang call button. Ano ang sasabihin niya? Paano niya ito aaluin nang hindi nalalantad ang kanyang sarili? Habang nag-iisip, isang bagay sa monitor ang pumukaw sa kanyang pansin. Nakita niya si Sinag na may napansin sa ilalim ng una ni Liwayway. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang luma at maliit na telepono. Ang teleponong ginamit ni Dalisay para mag-record. Napigil ni Gani ang kanyang paghinga. Hindi. Wag ngayon. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Sinag. Tiningnan nito ang telepono, pinindot ang menu button, umilaw ang screen. Tila may hinahanap ito. Natagpuan nito ang folder ng mga audio recordings. Nakatingin lang si Gani. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang maling pindot lang, at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maaaring masira. Pinigilan ni Isagani Diwa ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa monitor. Pinapanood ang bawat galaw ng daliri ni Sinag sa lumang telepono. Ang isang maling pindot ay maaaring maging sanhi ng maagang pagsabog ng lahat. Ngunit bago pa man mapindot ni Sinag ang play button, isang mahinang ungol mula kay Liwayway ang nagpatigil dito. Mabilis na ibinalik ni Sinag ang telepono sa ilalim ng unan at inasikaso ang matanda. Nakahinga ng maluwag si Gani. Hindi pa ito ang oras. Kailangan niyang manatili sa kanyang plano. Ang paghihiganti ay isang putahing masarap ihain ng malamig. Kinabukasan, ang hangin sa Hacienda Diwa ay tila mas mabigat, mas siksik sa pananabik at kasakiman. Si Mahalina at Silang, na walang kamalay-malay na sila ay pinapanood, ay kumikilos na may bagong sigla. Para sa kanila, ang tagumpay ay abot kamay na. Napanood ni Gani si Mahalina na paulit-ulit na nagsusukat ng isang eleganteng puting bestida sa harap ng salamin. Ito ang isusuot niya para sa okasyon, ang pagpirma ng binagong prenuptial agreement. Ang nangngiti sa kanyang labi ay matagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asam sa milyon-milyong piso. Bagay na babagay sa iyo ang maging isang diwa, kapatid ko, sabi ni Silang, na pumasok sa silid na may dalang-dalawang kopita ng champagne. Hindi pa, pero malapit na, sagot ni Mahalina. Tinatanggap ang kopita. Isang pirma na lang. Nagsalubong ang kanilang mga kopita sa isang brindis. Para sa ating kinabukasan, sabi ni Silang. Para sa pag-alis sa kahirapan, magpakailanman. Dagdag ni Mahalina at nilagok ang champagne. Mula sa kanyang madilim na silid, naramdaman ni Gani ang pag-asim ng kanyang sikmura. Ang kanilang pagdiriwang ay parang isang insulto sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Tinawagan ni Gani si Attorney Salcedo. Bukas, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Gawin mo ng formal ang pag-uusap. Sabihin mong pumayag na ako sa lahat ng kondisyon nila. Iset mo ang meeting para sa pagpirma bukas ng hapon sa hacienda. Gani, sigurado ka ba dito? Nag-aalalang tanong ng abogado. Oo, siguradong sigurado, sagot ni Gani. Gusto kong naroon ka at gusto kong magdala ka ng sarili mong security, pero magpanggap silang mga assistant mo. May mangyayaring hindi inaasahan, basta magtiwala ka lang sa akin.
Pagkatapos ng tawag, sinimulan na ni Gani ang kanyang sariling paghahanda. Isa-isa niyang kinopya ang lahat ng audio files mula sa lumang telepono papunta sa kanyang laptop. Maingat niyang pinili ang pinakamatitinding bahagi, ang pag-uusap tungkol sa pagtaas ng dosis, ang plano sa prenup, at ang pagbanggit sa pangalan ni Don Alejandro. Isinaksak niya ang kanyang laptop sa Central Audio Visual System ng buong bahay. Sa isang pindot lang, kaya niyang i-broadcast ang mga recording sa lahat ng TV at speaker sa hacienda. Ang bahay na ito, na dating simbolo ng kanyang tagumpay, ay magiging isang teatro para sa kanilang pagbagsak. Tumawag siya sa hepe ng kanyang personal na security team. Gusto kong palibutan ninyo ang hacienda bukas ng hapon. Huwag kayong magpapakita hanggat hindi ko kayo tinatawagan. Walang pwedeng pumasok at higit sa lahat, walang pwedeng lumabas. Ang bawat utos niya ay isang piyesa na inilalagay niya sa chessboard. Ang bawat kilos ay kinakalkula. Ang lahat ay dapat maging perpekto. Habang abala siya, sa kabilang bahagi ng bahay, nagtagpo ang landas ni Sinag at Manang Dalisay sa kusina. Nag-aalala pa rin si Sinag sa teleponong nakita niya. Manang Dal, simula niya, may gusto po sana akong itanong. Kagabi po kasi, may nakita akong lumang telepono sa ilalim ng unan ni Naili Wayway. Tumingin sa kanya si Dalisay. Ang muka ay mahirap basahin. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang maliit at makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Hayaan mo lang yun doon, Hija, sabi ni Dalisay sa mahinang boses. Huwag mong gagalawin. Baka magamit yan bukas. Ang misteryosong sagot ni Dalisay ay lalo lang nagpadagdag sa pagkalito ni Sinag, ngunit pinili niyang huwag nang magtanong pa. Mayroon siyang pakiramdam na may malaking mangyayari, isang bagay na hindi niya lubos na maintindihan. Gabi na. Ang buong bahay ay tahimik na. Si Gani ay nakatayo sa harap ng kanyang mga monitor para sa isang huling pagsusuri. Nakita niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa ilalim ng maingat na pagbabantay ni Sinag. Nakita niya ang walang laman na sala, ang hardin na nababalot ng dilim, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta sa monitor na nagpapakita ng silid ni Mahalina. Nakatayo ito sa harap ng isang malaking salamin. Suot ang bestidang puti. Tinitingnan nito ang kanyang refleksyon, hindi nang may paghanga, kundi nang may pagtatagumpay ng isang mananakop. Dahan-dahan itong ngumiti. Isang ngiting hindi para sa sinuman, kundi para sa kanyang sarili. Itinaas nito ang kanyang kamay na para bang may hawak na kopita. Goodbye, Liwayway. Bulong nito sa kanyang refleksyon. Ang boses ay halos hindi marinig, ngunit nabasa ni Gani ang paggalaw ng kanyang mga labi. At pagkatapos, idinugtong niya ang mga salitang tatatak sa kanyang isipan magpakailanman. Hello, Gani's Millions! Ang hapon ay bumalot sa Hacienda Diwa, ngunit ang karaniwang tahimik at payapang kapaligiran ay nagtatago ng isang malalim na tensyon. Sa loob ng maringal na sala, ang matataas na kisame at mga pader na pinalamutian ng mga sining ay naging saksi sa isang nakakakilabot na tagpo. Nakatayo si Mahalina sa gitna ng sala. Suot ang kanyang puting bestida, na para bang isa siyang anghel o marahil isang ikakasal. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit may bahid ng pagtatagumpay na para bang nanalo siya sa isang matinding laban. Sa kanyang tabi, nakaupo si Silang na nagbabasa ng isang pekeng dyaryo, ngunit ang mga mata nito ay patagong sumusulyap sa pinto, puno ng pananabik. Sa tapat nila, nakaupo si Attorney Salcedo kasama ang dalawang lalaki na ipinakilala bilang kanyang mga assistant. Ngunit sa likod ng mga salamin ni Salcedo, nakita ni Gani ang isang malamig na determinasyon. Ang mga assistant ay nakaupo ng tuwid. Ang kanilang mga mata ay matalim, handa sa anumang mangyayari. Dumating ang oras. Inilatag ni Attorney Salcedo
Ang mga dokumento sa marmol na mesa, ang binagong prenuptial agreement, ang papel na maglilipat ng malaking bahagi ng kayamanan ni Gani kay Mahalina. Narito na po ang mga papeles, Miss Roses. Sabi ni Salcedo, ang boses ay profesional at walang emosyon. Pakibasa na lang po ulit bago pirmahan. Hindi na nag-abalang basahin ni Mahalina ang dokumento. Ang mga detalye ay kabisado na niya. Kinuha niya ang gintong fountain pen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Tumingin siya kay Silang at isang lihim ng ngiti ang nagpalitan sa kanilang dalawa. Ito na, bulong niya sa sarili, sapat lamang para marinig ni Silang. Inihanda niya ang kanyang kamay. Ang dulo ng panulat ay nasa itaas na bahagi ng linya ng pirma. Sa loob ng control room, nanigas si Gani. Ito na ang sandali. Ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Isang malalim na paghinga. Pindot. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa sala. Nagkaroon ng malakas na hiyawan mula kay Mahalina. Sumunod ang isang mahinang pagkalabog. Tila may nabasag. Anong nangyayari? Sigaw ni Silang, ang boses ay puno ng takot. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, biglang umilaw ang lahat ng screen ng mga TV sa sala. Ang logo ng Diwatech Innovations ang unang lumabas, nagniningning sa dilim. Pagkatapos, mula sa mga hidden speakers sa dingding, umalingaw-ngaw ang boses ni Gani, malamig at puno ng awtoridad. Not so fast, Mahalina. Ang boses ni Gani, dito sa loob ng bahay. Nagulat si Mahalina at Silang. Ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Gani, nasaan ka? Sigaw ni Mahalina. Ang boses ay nagpapanik. Dahan-dahan, ang isa sa mga nakatakip na pader ng sala ay bumukas. Ito ay isang sliding door na gawa sa kahoy at salamin na nagtatago sa pinakatatagong pasilyo ng hasyenda. Sa likod ng nagbubukas na pader, lumabas si Isagani Diwa. Hindi siya nakasuot ng pangnegosyante o pang-araw-araw na damit. Nakasuot siya ng isang itim na polo shirt. Ang kanyang mga mata ay matalim at walang anumang emosyon. Ang kanyang presensya ay tila bumalot sa buong silid, nagpatahimik sa lahat. Nakatayo siya sa may bukana ng pinto, isang anino sa liwanag na nagmumula sa likod niya. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng paghuhukom. Nakita niya ang mukha ni Mahalina. Ang dating maganda at matamis na ekspresyon ay napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Ang mga mata nito ay nanlalaki, tila nakakita ng multo. Si Silang naman ay napatayo. Ang kanyang briefcase ay nahulog sa sahig. Gagani, anong ibig sabihin nito? Akala ko nasa Singapore ka? Nauutal na tanong ni Mahalina. Tumigil si Gani sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mata ni Mahalina. Walang lambing, walang pagmamahal, puro lamig at pagkasuklam lamang. Bago ka pumirma dyan, sabi ni Gani, ang kanyang boses ay malinaw at nakakakilabot. May gusto akong iparinig sa inyong lahat. Isang senyas ang ginawa niya kay Attorney Salcedo. At pagkatapos, mula sa mga speaker, nagsimulang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang recording. Ang recording mula sa lumang telepono ni Manang Dalisay. Ang unang narinig ay ang boses ni Mahalina, puno ng pag-inis. Nakakainis talaga, yang nurse na yan. Kung makabantay, akala mo pag-aari niya ang pasyente. Nagsimulang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Mahalina. Mula sa takot, unti-unti itong napalitan ng isang desperadong pagtatangka na intindihin ang nangyayari. Ang pagkalito ay naging pagkabigla. At pagkatapos, ang boses ni Silang, malinaw na malinaw, puno ng kayabangan. Ang isipin mo na lang, malapit na. Konting tiis na lang. Ang kailangan mo lang gawin ay ituloy ang dahan-dahang pagtaasan ng dosis para lagi siyang tulog, laging pagod, para hindi na siya makagulo sa plano.
Biglang umalingaw-ngaw sa sala ang matamis na boses ni Mahalina na para bang isang multo. At pagkatapos, ang mga salitang nagpatigil sa mundo ng lahat. Konting tiis na lang, Maha, kapag napirmahan na ang bagong prenup at wala na ang matanda, atin na ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Mahalina. Nagsimula itong umiling. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagtanggi. Ngunit ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ito ang kanyang boses. Ang katahimikan sa sala ay nabasag lamang ng malinaw at walang awang tunog mula sa mga speaker. Ang boses ni Mahalina at Silang na puno ng kasakiman at malisya ay tila mga multo na gumagala sa silid, inilalantad ang bawat madilim na sikreto na kanilang itinago. Ang mukha ni Mahalina ay nagmistulang papel na walang kulay. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kumpiyansa, ngayon ay puno ng ligaw na takot. Paulit-ulit siyang umiiling na para bang ang pagtanggi ay maaaring magbura sa katotohanang naririnig ng lahat. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw niya, ang boses ay basag at desperado. Gani, mahal, maniwala ka sa akin. Pinag-e-edit lang yan. Ngunit hindi siya pinansin ni Gani. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig dito, malamig at walang awa. Nagpatuloy ang recording. Sumunod na umalingaw-ngaw ang boses ni Silang, nagbibigay ng babala. Huwag nating hayaang matulad ito sa nangyari kay Don Alejandro. Sa pagbanggit ng pangalan, napatingin si Attorney Salcedo kay Gani ng may pag-unawa. Ang mga assistant niya ay dahan-dahang tumayo. Ang kanilang mga postura ay alerto at handa. Dito na tuluyang gumuho ang depensa ni Mahalina. Ang pagbanggit sa kanyang nakaraan, ang krimen na akala niya ay nabaon na sa limot, ang siyang naging huling pako sa kanyang kabaong. Mga demonyo kayo, sigaw ni Silang na unang nakabawi sa pagkabigla. Sinubukan niyang sugurin si Gani, ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarang ng dalawang assistant ni Salcedo. Isang mabilis na pagpilipit sa braso at si Silang ay napaluhod na sa sahig. Ang mukha ay napasubsob sa mamahaling alpombra. Napasigaw si Mahalina. Ngayon, ang lahat ng pagkukunwari ay nawala na. Ang babaeng kaharap ni Gani ay hindi na ang elegante at mahinhing nobiya. Isa na siyang hayop na nasukol, handang gawin ang lahat para makatakas. Lumuhod siya sa harap ni Gani, hinawakan ang laylayan ng kanyang pantalon. Ang kanyang mga luha ay tunay na ngayon, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng pagkatalo. Gani, patawarin mo ako. Pakiusap, mamahal kita. Pagmamakaawan niya. Nagkamali ako, oo. Pero nagawa ko lang yon dahil sa takot. Takot akong mawala ka sa akin. Patawarin mo ako, Gani. Pakiusap. Tiningnan siya ni Gani mula sa itaas. Ang kanyang muka ay hindi nagbabago, parang isang hukom na nagbibigay ng kanyang hatol. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi para aluin ito, kundi para maging mas malapit, para masiguro na maririnig nito ang bawat salita na kanyang bibitawan. Ang pagmamahal ay hindi nanloloko, Mahalina. Bulong niya, ang bawat salita ay may bigat ng granito. Ang pagmamahal ay hindi nagtatangkang pumatay. Ang pagmamahal ay hindi sakim. Itinayo niya ang kanyang sarili at marahang inalis ang kamay nito mula sa kanyang pantalon na parang isang maruming basahan. Tapos na tayo, sabi niya ng malakas at malinaw. Sa hudyat na yon, bumukas ang pangunahing pinto ng hasyenda. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang hepe ng security ni Gani. Ang kanilang pagdating ay tahimik, ngunit may bigat ng awtoridad. Sila na yon, Chief, sabi ni Gani. Itinuturo ang magkapatid. Mahalina Roses, o dapat kong sabihing Mahalia Reyes, sabi ng isang pulis habang nilalapitan siya. At ikaw, Silang Reyes, inaaresto namin kayo sa salang attempted murder at conspiracy to commit fraud. Wala kayong karapatan
Wala kayong ebidensya. Sigaw pa rin ni Mahalina habang pinupusasan. Lahat ng narinig ninyo ay opisyal na isusomite bilang ebidensya. Sabat ni Attorney Salcedo, itinaas ang isang maliit na digital recorder. At mayroon din kaming testimonya mula sa investigador na nag-imbestiga sa pagkamatay ni Don Alejandro Castillo. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Mahalina. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Tumingin siya ng diretso kay Gani. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Hindi pa tayo tapos, Isagani!" Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. "Magbabayad ka rin, sisirain kita." Pagkatapos ay isinakay na sila sa police car. Ang tunog ng sirena ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng maglaho. Ang natira na lamang ay isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Gani sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga bakas ng laban, ang natapong champagne, ang nakakalat na papeles, ang nabitawang briefcase. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 linggo, naramdaman niya ang paggaan ng bigat sa kanyang dibdib. Tapos na. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid. Ang bahay na ito, na dating simbolo ng kanyang pangarap na pamilya, kasama si Mahalina, ngayon ay simbolo ng isang bangungot na sa wakas ay nagwakas. Habang nakatayo siyang mag-isa, sa gitna ng katahimikan, isang marahang yapak ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Naramdaman niya ang isang magaan na pagdampi sa kanyang balikat. Isang kamay na maliit at mainit. "Tapos na," bulong ng isang pamilyar at mahinahong boses. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya ang mukha ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at simpatiya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pagkawasak, natagpuan ni Gani ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kanlungan. Ang katahimikan na bumalot sa Hacienda Diwa ay ibang-iba. Hindi ito ang katahimikan ng pag-aabang o ng takot. Ito ay isang katahimikan na maluwag na tila ang buong bahay ay nakahinga ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Mula sa silid ni Ginang Liwayway, dinig ni Sinag ang unti-unting pagbabalik sa normal ng lahat. Ang mahinang pag-uusap ng mga kasambahay, ang tunog ng mga kubyertos na nililinis sa kusina. Wala na ang mabigat at nakakalasong presensya ni Mahalina at Silang. Nakaupo si Sinag sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa payapang mukha ni Ginang Liwayway. Mas malalim ang paghinga nito ngayon, mas kalmado. Ang kulay sa mga pisngi nito ay unti-unting bumabalik. Alam ni Sinag, bilang isang nurse, na ang pag-alis ng sobrang pampakalma sa sistema nito ay magdudulot ng malaking pagbabago. At ngayon, nasasaksihan niya ang himala. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang kamay na may benda. Ang alaala ng mainit na sopas, ng malamig na titig ni Mahalina, ay sariwa pa rin. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa pagkalito at takot na naramdaman niya kanina. Ang pagdating ni Sir Gani, ang mga recording, ang mga pulis, lahat ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Isang mahinang pagbukas ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Isagani Diwa. Ang anyo nito ay ibang-iba na sa lalaking huli niyang nakita. Wala na ang malamig na maskara ng isang hukom. Ang naroon ngayon ay isang lalaking pagod. Ang mga balikat ay bahagyang nakayuko at ang mga mata ay may bakas ng matinding sakit, ngunit mayroon ding bahid ng kaluwagan. Pagpasok niya sa silid, ang unang bumungad sa kanya ay ang payapang tunog ng heart monitor. Isang tuwid at ritmikong tunog na nagsasabing stable ang lahat. Ito ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta kay Sinag. Nakaupo ito roon, isang tahimik na bantay sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag mula sa maliit na lampara
ay nagbibigay diin sa kanyang simpleng kagandahan. Sa kabila ng benda sa kanyang kamay, nananatili itong matatag. Lumapit siya at umupo sa isang silya sa tapat nito. Sa pagitan nila ay ang natutulog niyang ina. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Pinuno nila ang katahimikan ng mga bagay na hindi masabi. Salamat sa pananatili mo sa tabi niya. Basag ni Gani sa katahimikan. Ang boses niya ay bahagyang paos. Tumangulang si Sinag. Trabaho ko po, sir. Umiling si Gani. Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Huminga siya ng malalim. Kailangan nitong malaman ang lahat. Utang niya rito ang katotohanan. At kaya, sa mahinang boses, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mga pagdududa, ang mga babala ng kanyang ina, ang plano tungkol sa Peking business trip at ang secret room na puno ng mga monitor. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga kasinungalingan, ang mga recording ni Manang Dalisay at ang madilim na nakaraan ni Mahalina. Habang nagsasalita siya, nakikinig lamang si Sinag. Walang paghuhusga sa mga mata nito, tanging isang malalim na pag-unawa. Nakita niya kung paano nito mas hinigpitan ang hawak sa sarili nitong mga kamay habang ikinukwento niya ang tungkol sa planong pagtaas ng dosis. Kaya pala, bulong nito nang matapos si Gani. Kaya ano? Kaya po pala may babala, si Nay Liwayway. May isang beses na sinabi niya sa akin, mag-ingat ka sa ahas. Sabi ni Sinag, natakot po ako noon. Aminin ko po, sir. Natakot ako kay Mama Halina. Ngunit hindi ko po pwedeng iwan si Nay Liwayway. Ang simpleng pag-amin na yon ay tumama kay Gani ng mas malakas kaysa sa anumang suntok. Sa kabila ng takot, pinili nitong manatili dahil sa kanyang ina. Napansin ni Gani ang benda sa kamay nito na bahagyang nakapatong sa kama. Ang puting tela ay isang paalala ng kalupitang dinanas nito dahil sa gulo na siya ang may gawa. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Patawad, Sinag, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Patawad kung nadamay ka pa dito, kung nasaktan ka dahil sa akin. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Sinag na may benda. Naramdaman niya ang bahagyang pagkabigla nito, ngunit hindi nito binawi ang kamay. Hindi niyo po kasalanan, sir. Mahina nitong sagot. Kasalanan ko, giit ni Gani. Mas hinigpitan ng bahagya ang hawak, maingat na hindi masaktan ng paso. Masyado akong nabulag. Masyado akong nagtiwala sa mga salita at hindi sa mga gawa. Pero ikaw, ipinakita mo sa akin ang kaibahan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sa liwanag ng lampara, nakita niya ang pagod, ngunit nakita rin niya ang isang hindi matatawarang lakas. Salamat sa lahat, Sinag, sabi niya. Ang bawat salita ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ikaw ang naging liwanag sa pinakamadilim na sandali ng buhay ko. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa mga pisngi ni Sinag. Umiwas ito ng tingin, ngunit hindi pa rin binawi ang kanyang kamay. Ang init ng palad niya sa ibabaw ng kamay nito ay isang tahimik na pangako, isang bagong koneksyon na nabubuo sa gitna ng mga abo ng nakaraan. Sa gitna ng kanilang tahimik na sandali, isang mahinang paggalaw mula sa kama ang nagpatigil sa kanila. Sabay silang napatingin kay Liwayway. Dahan-dahan nitong iminumulat ang kanyang mga mata. Hindi na ito ang mapurol at walang buhay na tingin. Isang kislap ng kamalayan ang naroon. Ang mga mata ng matanda ay lumipat mula kay Gani, patungo kay Sinag, at pagkatapos ay sa kanilang mga kamay na magkahawak sa ibabaw ng kumot. At sa gitna ng kanyang panghihina, isang maliit, ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway Diwa. Lumipas ang 3 buwan, ang malamig at mabigat na anino na dating bumabalot sa Hacienda Diwa ay tuluyan ng naglaho
napalitan ng init ng araw at halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Ang tag-ulan ng pagtataksil ay natapos na at ang sumunod ay isang panahon ng payapang paghilom. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Liwayway Diwa sa kanyang wheelchair. Ang dati maputla niyang muka ay may kulay na ngayon at ang dating blangkong titig ay napalitan ng isang matalas at mapagmasid na tingin. Hindi man niya tuluyang naibalik ang lakas ng kanyang katawan. Ang kanyang isipan at espiritu ay mas malinaw at mas matatag kaysa dati. Sa likod niya, maingat na itinutulak ni Sinag ang wheelchair. Ang benda sa kamay nito ay matagal nang nawala. Napalitan ng isang bahagyang peklat na nagsisilbing paalala ng unos na kanilang pinagdaanan. Ang gaganda talaga ng mga rosas mong manin na ngayon, Nay Liwayway. Sabi ni Sinag, ang boses ay puno ng sigla. Mas matingkad ang kulay nila. Dahil masaya sila, sagot ni Liwayway, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tulad ko. Sabay silang tumawa, isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa hardin na yon. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Isagani Diwa. Nakasandal siya sa isang poste ng beranda, may hawak na isang bandehado na may lamang 3 tasa ng tsa. Isang simpleng gawain na dati hindi niya maiisip na gawin. Ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng isang kakaibang kasiyahan. Ang pagiging isang bilyonaryo ay walang-wala kumpara sa pakiramdam ng pag-aalaga sa mga taong tunay na mahalaga sa kanya. Ang kaso laban kay Mahalina at Silang ay umuusad. Ang mga ebidensya ay matibay mula sa mga recording, sa testimonya ng mga doktor ni Don Alejandro, hanggang sa financial trail na iniwan nila. Alam ni Gani na haharapin nila ang nararapat na parusa. Ngunit sa totoo lang, bihira na niya silang isipin. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot na lamang sa 2 babaeng nasa hardin. Nilapitan niya sila, dala-dala ang bandehado. Merienda time, anunsyo niyang ngumiti. Naku, nag-abala ka pa anak, sabi ni Liwayway, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang tuwa. Hindi po abala to, ma. Gusto ko po itong ginagawa, sagot ni Gani. Inilapag niya ang bandehado sa isang maliit na mesa at inabot ang mga tasa sa kanila. Habang umiinom sila ng tsa, walang nagsasalita. Sapat na ang pagiging magkakasama, ang payapang tunog ng hangin at ang init ng araw sa kanilang balat. Tumingin si Liwayway kay Gani. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang karunungang tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Ang yaman ay hindi laging kumikinang. Anak, mahina niyang sabi, inuulit ang babala na dati niyang ibinigay. Minsan, ang tunay na yaman ay yung tahimik lang. Yung hindi mo mapapansin kung hindi ka titingin gamit ang iyong puso. Tumingin si Gani kay Sinag na noon ay nakatingin din sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Sinag, nakita niya ang lahat ng bagay na hinahanap niya pala sa buong buhay niya. Katapatan, kabutihan, at isang pagmamahal na hindi humihingi ng anumang kapalit. Nang matapos sila, sa kanilang merienda, tumayo si Gani. Lumapit siya sa isang malagong tanim ng mga rosas, pumitas ng isang bagong bukadkad na bulaklak na kulay pula. Inalis niya ang mga tinik sa tangkay nito nang may buong pag-iingat. Bumalik siya sa kinauupuan ni Sinag. Ang puso niya ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang masayang pananabik. Lumuhod siya sa harap nito, sa damuhan, kaya't magkapantay na ang kanilang mga mukha. Sinag, simula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nanlaki ang mga mata ni Sinag sa gulat. Wala akong dalang singsing na diamante. Pagpapatuloy ni Gani, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Wala akong inihandang mga magarbong salita. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay ay yung mga simple at totoo. Iniabot niya ang rosas kay Sinag. Ang pulang talulot ay tila lalong nagningning sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko na kailangan ng mga pagsubok.
sabi ni Gani. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig dito. Alam na ng puso ko, Sinag Talavera, papayag ka bang hayaan mo akong maging bahagi ng buhay mo tulad ng pagiging bahagi mo sa buhay namin? Hindi agad nakasagot si Sinag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, mga luha ng purong kaligayahan. Dahan-dahan, tinanggap niya ang rosas. At sa halip na sumagot, tumango siya, isang tango na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Sa kanyang wheelchair, tahimik na pinapanood ni Liwayway ang lahat. Ang sarili niyang mga mata ay nababalot din ng luha ng kagalakan. Tumayo si Gani at marahang hinawakan ang mukha ni Sinag. Pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki bago niya ito hinalikan. Isang halik na simple, tapat, at puno ng mga pangako ng isang bagong simula. Magkasama silang tatlo, nakatingin sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay ng isang mainit na yakap sa buong hasyenda. Natagpuan na ni Isagani Diwa ang kanyang tunay na yaman. Hindi ito nasa mga bank account o sa mga gusali ng kanyang kumpanya. Ito ay nasa pagmamahal ng kanyang ina at sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala at magmahal. Sa pagtatapos ng ating kwento, ipinakita sa atin ni Gani, Sinag at Aling Liwayway na ang tunay na pagsubok sa pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng perpektong tao, kundi ang pagtuklas sa katotohanan sa likod ng mga maskara. Minsan, ang pinakamalaking kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa katapatan at dalisay na pusong handang manatili sa iyo sa gitna ng pinakamadilim na unos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Gani at Sinag? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan nyo na babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.